Ngayon po, itutur ko kayo dito sa Windmill Creek Vineyard and Winery. Pasok po tayo. Pare-parehas nating makikita ngayon pa lang ang itsura nito sa loob. Pagpasok natin, ito agad yung nakita ko. Alam niyo ba kung ano to? Ito yung mga sinaunang stove pa noon. Tinanong ko nga din yung asawa ko tingnan mo ang itsura niya. Maganda pa rin at na-preserve nila. Pero napansin ko dito sa loob ng bahay, may mga na-renovate na. Kasi ayon sa aking pagre-research, ito ay itinayo noong 1858. Ang farmhouse dito sa Windmill Creek ay talagang bahay siya noon. Pero sa ngayon ay ginawa na nga nila itong restaurant. Ito rin yung may mga nakita tayong mga igloo sa labas nito. So ito yung pinaka-hallway. Dito sa kabilang side, nagmi-meeting sila Michael ngayon. At dito nga mapapansin natin na yung ibang mga kagamitan ay talagang antik na. Ito naman yung kabilang kwarto. Sa makikita natin, maraming mga table ang nandito kasi nga dito rin sila nagsiserve. Ito yung napansin ko. Yung pinaka-ilaw nila. Yung ganitong klase ng ilaw ay talagang antik na din. Ewan ko ba kung ako lang, kasi kapag nakakita ko ng mga antik na bagay, parang bumabalik ako sa nakaraan. Ito naman yung papunta sa may taas. Dito naman pag akyat natin, may mga nakadisplay silang yung mga sinaunang salamin. Parang nai-imagine ko yung mga sinaunang movies noon. O kaya yung mga horror na movie. Ganito yung mga salamin nila. Dito may nakita tayong bathroom pero babalikan natin yan. Napansin ko rin na yung yung floor nila is talagang ito yung original na ginamit pa noon. Kahit yung couches na ganyan, antik na rin yan. Dito naman sa kabilang kwarto, nagsiserve din sila dito. So kumbaga ito yung pinaka-kwarto pero parang naging living room na. Pero parang napaka-homey ng dating niya kapag dito kayo kumakain. Parang nangangapit bahay lang kayo, di ba? Tapos eto naman ay may sariling bathroom. Ang maganda pa dito, hindi sila naglagay ng maraming mga table. Kumbaga, hindi talaga siya crowded. Kasi nga, mostly talaga ng mga table is nasa labas. Yung mga nakita nating igloo noon. Punta naman tayo dito sa kabila pang kwarto. Ang hindi ko lang naitanong sa may-ari kung yung mga nakadisplay dito na mga antik na is talagang original na nandito talaga sa bahay na to noon pa or parang binili lang nila sa store. Kasi dito sa US, may mga thrift store na mga antique, pero talagang mga mahal na kapag ganun. Dito naman sa kwarto na to, parang 3 kwarto siya na pinagsama. Dito sa unang kwarto na may nakita tayo na isang table. Tapos guys, tingnan nyo to. Hindi ba parang ito yung attic na sa mga movies? At saka parang ito yung pinaka-baby room nila. Dito may mga table pa rin. May nakita tayong 2 table at dito yung isang sofa. Parang napaka-homey ng dating pero ewan ko, kakaiba. May nakita pa tayo dito sa loob, sa pinakalooban, parang siya, pang baby room talaga. Tingnan nyo, ayun o yung nasa pinakadulo. Baby crib na sinauna. Nakita nyo ba yon? Kahit ito, tong horse na to talagang antik na yung mga ganyan. At dito may 2 bintana na makikita mo yung sa labas, yung mga igloo sa labas, makikita mo dyan. At may upuan din na nandito. Ang cute ng setup. Yung mga sinaunang movies talaga ang naiisip ko nung nakita ko tong kwarto na to. At dito sa bintana na to, dito mo matatanaw kung gaano kalaki yung property nila. Ayun yung sasakyan ko, dyan kami nagpark. Naka-black nga pala ako ngayon kasi mahirap na baka mapagkamalang tayong white lady dito. Balikan natin yung bathroom na nakita natin kanina. At ito naman yung napansin ko, yung mga maliliit na salamin. Diba sa mga cartoon, may mga napapanood tayo dati na ito yung hinahawakan ni Snow White, diba? Kung hindi naman si Snow White yung may hawak niyan, yung Brunhilde niyang madrasta. Promise, ganyan na ganyan yung itsura nun. Pati yung ilaw nila dito kakaiba. Salamin, salamin, sabihin sa akin. Tapos, bumalik na nga pala tayo dito sa pinakababa. Ito yung bar na hindi ko na ipakita sa inyo kasi kanina may mga tao dito. Kahit nga yung mga frame nila dito, makikita mo talagang antigo na rin. Farmhouse na farmhouse ang dating. At dito nga sa may bar area nila, nandito rin yung fireplace nila. Usually, ang ginagamit dito is mga kahoy. Diyan nagsisiga ng kahoy. Diretso yung usok sa taas. At eto na yung pinakalabas. Nung last time na pumunta tayo dito, marami pang snow.
At ngayon nga, maganda ang panahon today. Medyo malamig pa rin sa labas, pero wala nang snow. Uy, malapit na ang spring dito. March 21, spring na! Matatagpuan ang ilang milya lamang mula sa Ocean City, Maryland, ang Windmill Creek Vineyard and Winery. Sa labas ng Windmill Creek ay may masaya at kakaibang vibe na may maraming mga pagpipiliang mga upuan. Kaya kung magbabakasyon kayo, ilista nyo ang Windmill Creek Vineyard and Winery. Nasabi ko nga noon na may mga alak din sila dito. Hindi lang mabubusog yung mga mata nyo sa ganda ng kapaligiran, alam nyo rin ba na ang farmhouse na ito ay mayaman sa kaysaysayan? Itinayo ito noong 1858 ni Lemuel Showell I para sa kanyang anak na si Lemuel III, isa sa mga orihinal na tagapagtatag ng Ocean City. Ang farmhouse ay binili ni Edwin Mariner noong 1924 at nanatili sa pamilya magpasa hanggang ngayon. Sana po nag-enjoy kayo sa ating tour. Good morning, Pilipinas!